this afternoon mga kaigsunan, magpadayon ta sa pagtuon sa people in the New Testament. 130 na ka-series ni, 130 ka lesson about sa people in the New Testament. And ang atong isgutan karon mga igsoon is si Judas Iscariot. Judas Iscariot, part number 1. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this afternoon. And please bless us, dear God, with your wisdom. Allow us to understand your message this afternoon, Lord, about the life of Judas Iscariot. And I know that he was chosen to become part of the 12, pero pinasahi ang iyang kinabuhi, Lord, isip usa ka apostol. And please help us, Lord, na makatunan namo ang mga prinsipyo kabahin si kinabuhi ni Judas Iscariot nga naay mga panghitabo sa iyang kinabuhi nga among bantayan, Lord, nga dili mahitabo sa amoa. Salamat kay Lord sa mga reminders karong hapon, and please allow us, O God, to be submissive to your word. And please use me once again, empower me to deliver your message to your people. This is for your glory, Lord, once again, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Judas Iscariot. Kinsa man siya? The apostle who betrayed Christ. Nindot unta kaayo ba kay apostoles? Dili man god kana bitawng daghan ang mga apostoles. Ang gipili sa Ginoo 12 ra gyud mga kaigsunan. Napakyas ang usa gipulihan sa Ginoo, another one 12 ra gyud ang apostoles. So sa kadaghang nga tawo nga nahimong disciple ni Christ, 12 ra gyud ang apostoles. Kanong panahon na daghan kaayo nga nagpadayon nga sila nagtawag sa ilang kaugalingon nga sila mga apostles, but there is only 12 apostles. Ug wala na pun-i mga kaigsunan, so ato pa kung naay mga apostles karon, kakinsa ka ng apostoles, no? Kakinsa ka ng apostoles. 12 ra gyud ni sila. So si Judas, napilian siya mga kaigsunan, but subong apalandungon, he betrayed Christ. Sa musugot siya sa dili, na-betray gyud niya si Christ. Sa iyang kabubuton o sa dili niya kabubuton, mahinumduman gyud nato si Judas nga iya jud gibaligya si Christ. Piliting luuya. So, upat kabutang lang usa atong isgutan karong hapon. Number 1, chosen yet corrupted. Chosen na unta pero na-corrupted siya. So atong tan-awon lilion nato atong kaugalingon usab karon mga kaigsunan sa atong pagpangalagad sa Ginoo, never forget that you are also chosen. We are all chosen by God to become part of His body. Ug unsay nahitabo kang Judas Iscariot sa una mga kaigsunan, daghan na kayong Judas karon sa kasimbalan. Kung si Judas nigibaligya niya si Christ, karon daghan na kayong Kristohanon na maligya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Gipulihan si Christ matag panahon nga siya dapat makikita kang Kristo na ay mga lain nga mga butang o mga tao nga ilang gikauban anang panahon nga dapat si Kristo ang ilang kauban. Gipuli nila si Christ sa mga pipila lang ka mga butang or pila ka amount of money, na baligya niya si Kristo. Si Judas mga igsoon na ay price 30 pieces of silver. Perting baratuha iyang baligya. Sige panaway ang mga Kristohanon karon. Pero daghan mga Kristohanon karon nga nanaway ni Judas mga igsoon, 300 pesos ra ang ilang puli kang Christ. 300 pesos. Sweldo sa usa ka Domingo, ay buta na to 600 kay double man kintahay ng Domingo.
Bisan pag usa ka libo, bisan pag usa ka milyon, ang dawaton nimo sa panahon sa Domingo, mga kaigsunan, iya kana sa Ginoo. So kung imong paltahan si Kristo tungod lang sa bisan unsa, ngay gipuli nimo sa Ginoo, Judas ka. Di ba? Vulnerable kayo imong kinabuhi. You are so open for destruction. Si Satan nagpaabot nimo, mga kaigsunan, anytime nga ikaw mulihis ka, makiglayo ka, makiglagyo ka sa Ginoo, Judas ka. Pasabot ana, makitaan ka ni Satanas, Tudas ka. Tudas jud ka. Kay wa man na lower man ang imong protection. Christ is your protection. Gihimo lang na, mga igsoon, nga helmet, breastplate, kanang belt, no? Unya pagkahuman kaning atong sapatos, unya atong shield. But all of those armor, part of the armor is the Word of God. Mayon ta breastplate, righteousness man, pastor, asa man na nimo makita? Word of God. Sapatos, mayon ka nga sulwining man na, preparation sa pagwali sa Word of God. Helmet, salvation man na, pastor, asa man makita? Word of God. Mga igsoon, maura gyud ni ato agyod. Naa diri tanan nato makita ang atong protection gi-categorize lang na sa Ginoo, mga kaigsunan. But the moment nga mo step away ta, the moment nga atong palayan ang Ginoo, the moment nga dili nato siya pakigkitaan, the moment nga ato siyang isalikway, He is the Word of God. Si Kristo ang atong shield, si Kristo ang atong breastplate, si Kristo ang atong bakos, si Kristo ang atong helmet, si Kristo ang atong sapatos sa pagpanganda, mga kaigsunan. Kung siya na atong likayan, kinsa may mo protektar nato? Wala na. So muna, daghan kaayo karon sa kasimbahanan, mga Judas, mga igsoon. Ug dapat dili ta mo sunod ana atong pakoreksyonan ang atong kaugalingon karong hapon, mga igsoon. Judas was chosen pero na-corrupted siya. His calling and commission, ang ato isgutan diri. Though Judas was chosen as one of the 12, his heart was not aligned with Christ. He was chosen, one of the 12. Kita, we are chosen to be the child of God, children of the Lord. Nahimot ang anak sa Ginoo by adoption. Napili na ta. Pero kung atog yung i-choose nga dili nato i-align ang atong kinabuhi kang Kristo, wala ta naglakaw according sa iyang kabubuton, mga igsoon, sa atong kinabuhi. Mao gihapon ning mahitabo sa atong kinabuhi na hudasan gihapon ta, mga igsoon. In John chapter 6, 70 to 71. John chapter 6, 70 to 71. Ingon sa Bible, Jesus answered them, "Have not I chosen you 12, and one of you is what? A devil." Miyon neta, nasipyat yun si Christ, kaya nakapili yun siya iya sa yawa. Maulagi na kasakit lagi. Kay bawman ang Ginoo nga naagi mo betray niya. It's part of the plan of God, divine plan. Pero sa kadaghang tao nga pwedeng pilion ni Christ, si Judas gyud ang angayan ani. Sakita ano Amen. One of you is a devil. Verse 71. He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. One of the 12. One of the child of God. Kita na, one of the child of God, pero nagpagamit sa yawa. Sakit kayo hunahunaon, nga giinvisan ka sa kinabuhi ni Christ, pero si Satan mo'y naggamit sa imong kinabuhi. O sa man siya klase nga kinabuhi, mga igsoon? A Judas way of living. Now, ingna ko,
Kung posible ba na mahitabo sa imong kinabuhi? Dako kay posibilidad, mga kaigsunan. Sa kadaghang dan nga imong pilian, usa ra gyud ana nga dan matawag nimo nga God's will. Ingon ana kalisod. Sa kadaghan nga pwede nimong himong desisyon, usa ra gyud ana mo'y iya sa Ginoo. Mo na kinahanglan careful gyud ta mga igsoon. Mo bitaw gitagaan ta og Holy Spirit within us. Mo na gitagaan tag pastor nga mo-guide nato mga kaigsuonan nga kung maminaw lang gyud ta ug kung magmamilantayon lang gyud ta, mapilian gyud nato kanang dan nga gipreparar sa Ginoo. Mapilian gyud nato kanang mga desisyon nga maoy gipreparar sa Ginoo para nato. Di gyud nato na masipyat. Pero huna-huna mga igsoon, kung dili na nimo pakabanaan, sipyat na kadaan, di man jud nimo mapilian ang kabubuton sa Ginoo. Unya, it seems normal for you nga dili ka mutuman, mahimo na siyang normal. Parihara na mga igsoon, ni agi man tatana nani nga kita ni agi ta nga pagkagamay nato. Normal gyud kaya na nga bantayan na nato si mamag si papa niya magpabadlong ta ba. Tinuod no. Normal na gyud kaya na nato nga malipat nato si mamag si papa, lipay kay ta. Lipay kay ta wa ta nasakpi. Lipay kay ta nga nakapabadlong ta, lingaw kay ta. So, nagtubo ta ingon ana mga kaigsunan ang atong mentality. Unya, pila na edad nato diha ta nasugatan sa pulong sa Ginoo. Giluwas ta pagkadaghan ng usbunon. Amen. Ang problema, tapulan kay kamutuon. Di ba? Sa unang panahon nga wa pa ka naluwas, awa jud ka nahudasi. Kaya yan, magkanit sa tanas daan. Pero sa dihang napili na ka sa Ginoo, sa dihang gi-appeal na kaniya sa iyang body, which is the church, gitagaan na ka sa Ginoo instruction, unya wala ka ni sunod, kay wa ka nagtuon, wala ka nagkaton. So eventually, wa gyud nimo nabuhat ang kabubuton sa Ginoo, kay nagsugod ka daan sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo nga mao ang pagtuon, ang pagbasa, ang pagsimba, ang pagmeditate. Gisupak naman ang nimo daan. Aun sa pay sunod nga di sipyat na gyud. Mao na ang ending sa atong kinabuhi. Wala. We live like Judas. Sa may insight ani, Judas was divinely selected, nindot unta kayo, yet spiritually defective. His inclusion in the 12 reveals that proximity to Jesus does not guarantee purity of heart. Kanang duol na kay ka ba? Kanang ang imong closeness sa imong pangunahuna ba? Nga si kag simba, magdala-dala kag Bible, o nya balaan pa jud kay mudag Bible, kay pinabutang gyud sa kasing-kasing, ana ba? O nya nindot pa kay imong Bible, kay pinotos gyud, nya nindot kaayo ba? Limpyo kaayo, wag gyud suwat bisag usa. Kay mahadlo ka mo suwat sa imong Bible, kay balaan ni nga libro. Tanawa ra ka? Pero dili mao. Wala na hisubay sa sakto. Di ba? Pareha ka ato nga, gusto ko ma-bright, ako ibutang ang ako ulo sa libro para mo transfer ang mga teksto diri sa utok. O hindi man na mao ang pamaagi, tunan man na nimo. Sumuro sa gibuhat sa mga Kristohanon, ang Bible mura og anting-anting. Di ba, kay namdom na mo, naagi mga Kristohanon nga labdag ang Bible ibutang sa sa kitag tiyan, ang Bible ibutang sa tiyan. Di ba? Unya, kung way kwarta, unsa man, ibutang sa bulsa. Wa magyapoy kwarta ni sud. Dili man ingon ana ang trabaho sa Bible. Ang trabaho sa Bible, atong basahon, atong katunon, atong tumanon. Muipikto ang Biblia. Pero kung imo lang indadon-dadon,
Daw balaan mga kaigsunan, aw daw rana. Di ba? Si Judas, napilian gyud sa 12, dool na kayo siya ni Christ, but it did not guarantee nga ang iyang kasing-kasing pure. Wala nahimong garantiya nga nahimo siyang pure. So, chosen, yet corrupted. Number 2, covetous and calculating. Maayo kani siya mo kwinta. Pero ang tinuod nga na siyang kasing-kasing covetous, mga kaigsunan. Diri ma-reveal ang iyang character and conduct. Ang batasan ni Judas, mga kaigsunan. Judas was entrusted with a money bag. Treasurer ni siya. But his greed overshadowed his stewardship. Kaning tao nga greedy, mga kaigsunan, di na makabantay nga siya gusto na mangawkaw ngadto sa dili iya. So, mura kintahi siya concern, pero ang tinuod niyang concern is ang iyang bulsa, mga igsoon. Verse 4 to 6, John chapter 12. John chapter 12, verses 4 to 6. The Bible says, Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. Luuya gyud sa amahan, madalahig gyud mga igsoon sa pagpabadlong sa anak. Di ba? Ang imong anak magpabadlong na ron, si Dodong Kuan nga anak ni Manong Kuan, madamay gyud si amahan oy. Di ba no? Si Judas mao'y nagpabadlong na mention appeal si Simon. Okay ra mo ana? Kay mo kinsa man ning anak ning bataan ni kabadlongon ba ni? Ay, anak na ni Kuan. Awa na mo, negative na yung mga tao nga, grabe, liwat niya sa amahan tingali. Madami ang amahan, oy. Simon's son, which should betray him. Verse 5, Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Uy, kanindot sa iyang kasing-kasing. Kay ang nahitabo ani si Mary Magdalene, nagdalaman mga kaigsunan og pahumot. Ang iyang gidala kay ointment of spikenard, mga igsoon, anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. Iyang gihugas sa tiil niya, niyon siya, uy, kasayang, anang spikenard mana, gihugas, sarma nagtiil in town, may pag-ibaligya na, o atong ipanghatag sa pobre, o treasurer god siya god, may kasya og calculation. Kintahay. Kintahay lang ba? Kay ang tinuod di araman. Verse 6. This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bare what was put therein. Tanawa. Basta masud sa iyang bag, mga igsoon, magyud sa porsyento gyud. Pagkapaitag na mga taong ingon ani ba nga magtakuban nga balaan, pero ang kasing-kasing di ay gamhanan. Maayo kaayo mo magic. Gitawag na sila og mga narcissist, mga igsoon. Appearing godly, but the reality, they are wicked. Grabe, duhay naong, mga igsoon. So, pakuan-kuan, pakintahay siya, pakwinta-kwinta pa. Naapa siya numero, sold for 300 pence and given to the poor. Pero di ito, pag-abot na ni Christ, maayo pa ang kuan, ang spikenard, kay mahal pa, si Kristo, 30 pieces of silver yun. Maayo man siya mo kwinta, pero si Kristo, perti mang baratuha. Maayo kayo siya magkwintada, mga kaigsunan. Pero mas valuable pa para niya sa presyuhay sa iyang utok ang spikenard na ointment.
Kay pag-abot na kang Kristo, sa iyang kwinta-kwinta mga igsoon, sa calculator nga niya nga utok, si Kristo is only worth 30 pieces of silver. 29,000 pesos. 29,700 pesos sa atong value karon. Wa siya na ulaw. Oh. Di naman siya kadungog ani kay naman siya sa impierno mga igsoon. Mentay na siya sa langit kay posible ba siya makadungog? Di ba? Wala dili tinuod nga ang iyang kasing-kasing para sa pobre. Kay siya according to the Bible, kawatan, o niya, siya'y gadala sa bag, kuyawa ani treasurer ni mo kawatan, oy. Kuyaw kayo kung ang imong treasurer kawatan. Amen? Muna, tungod kay siya, covetous manggod. Covetous. Sa may insight ani, atong katunon. His role as treasurer exposed his inner corruption. He masked selfishness with concern, revealing a heart driven by materialism. Nagmaskara ra gyud siya, mga igsoon. Na-unmask ang iyahang tinuod nga kolor, nakita nga siya di ay dili tinuod nga naay concern ngadto sa mga kabus. So, kung gusto nimo masakpan nga ang usa ka tawo kawkawan, ibutang siya sa treasury. Kay didto na expose mga igsoon, wala na daghan istorya. Didto na expose ang iyang pagkakawatan. So didto siya nasakpan. His role as a treasurer mo'y nag-expose sa iyang inner corruption. Kay kaning walay kawatonon, di man masagpan ning kawatan kung way kawatonon. Tinuod. Anha nimo masakpan ang kawatan kung naanay kawatonon. So si Judas, perting luuya, gibetray niya si Christ, gibaligya niya si Christ, kawatan pagyud siya og kanang ilahang treasure sa ilahang simbahan. Pagkaluya. Bad testimony yun ni mga igsoon. Number three. Conspiring in secret. Grabe nga conspiracy ang iyang gihimo kay didto siya nakig-conspired sa mga pari. Kinsa man ang mga pari? They were the persecutor of the Lord Jesus Christ sa iyang earthly ministry. Sila mao inaningkamot nga si Christ mapatay gyud. Sila'y gigamit ni Satan nga si Christ dili kaabot didto sa cross aron ilansang didto sa cross mga igsoon. Kay si Satan naningkamot nga si Christ dili niya ma-accomplish ang iyahang mission to save us from sin. Mao na nga si Christ perting kita agyon niya ani, agyon ning gibisto mga igsoon. His betrayal begins. Asa nagsugod? Nagsugod mga kaigsoonan diha ra gyud sa kana bitong iyahang pagka-greedy. Diha man ma-insertan sa yawa, makita sa Ginoo ang imong kasing-kasing nga kaya nimong ibaligya si Kristo. Kung kaya nimong tulison si Christ, kaya sa di mo siyang ibaligya. Are you listening? So kita, mo nang mahudasan ta mga igsoon sa atong pagkakristohanon, kay sa tithes pa lang, questionably na ta, so tulis man na. Unya, kay ikaw nanulis man ka, what you kay heart, di ka excited nga makikita kang Christ. Unya, giing na nagutadaan sa Bible mga igsoon that every time nga ang church open, Christ is waiting for us. We cannot see Him, but He is with us. Nagpaabot siya. He is everywhere. Unya sa adlaw mga igsoon nga makikistorya siya nato, nagpaabot siya nato.
Og nagtan-aw siya, excited ba ta o dili? So kung kita mo'y paistoryahon, unsa may tan-aw ni Christ nato, nakita ba niyang excited ta nga makig-istorya siya nato? Oh. Ay, pila na sad ni ka oras saya nga oy. Saya nga lagi. Na-expose, diya ka ma-expose at tubangan sa Ginoo mo na magig-conspire ka sa kalibutan mga igsoon, and you will betray Christ. You will keep on betraying Christ every Sunday, every Wednesday, every Saturday. Makigmeet ang Ginoo nato, you are going to betray and betray and betray and betray Him. Judas actively sought an opportunity to betray Jesus for profit. Kaya naa may presyo, naa may balor mga igsoon, ang iyang pagbetray kang Christ. In Matthew chapter 26, 14 to 16. Kaya kung dili pa siya greedy, dili gyud ni siya madutlan ni Satanas. Nya kay greedy manggod siya good. In 14 to 16, the Bible says, Then one of the 12 called Judas Iscariot went unto the chief priest. Wa man siya tiksi. Kung napay cellphone sa una ba, wala man siya gi-message sa high priest. Siya may nangitag paagi. Siya may niadto, siya may niduol. Di ba? One of the 12 called Judas Iscariot went unto the chief priest. 15. And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Tanawa ha? Ning sugot siya. Sa iyang maayog mathematics mga igsoon, kay bawo gani siya sa presyo sa spikenard, pag-ingon sa high priest, mauni ang akong ihatag nimo ning sugot. Kay siya may nangutana, how much? Pila may inyong ihatag nako? Ako siyang ihatag ninyo. Talawag, yun sa siya pagtubag. And they covenanted with him for how much? 30 pieces of silver. Deal. Close deal man dayon. Sugod ato nga na-close ang deal mga igsoon, ning samot siya ka-eager. In verse 16, and from that time he sought opportunity to betray him. It was not an accident. It was a conspiracy. It was planned. It was evil. Mga igsoon, naka-insert yun ang yawa sa kasing-kasing ni Judas. Ang nakaluoy lang niya, kay wa pag yun nahatag ni Christ ang iyang kinabuhi. Doon napilian siya as one of the apostles, pero ang silyo sa kaluwasan wala pa. Maoy nakaluoy. Ang mga Judas karong panahon na, malangit lang gyapon. Mao na moingon na si Judas Iscariot, unfair. Wala natarog Paris. Unfair man eh. Di man ay sakto kay labaw pa man na sila nako kay ako kausaran nako gibaligya si Christ. Isyu na kayong kalibutan. Kausan ako gibaligya ang isyu hangtod sa 2025 isyu gihapon. Pero ang mga Kristohanon karon kapila na gibaligya si Kristo. So ko Judas ani oy. Yaw Judas ani sa mga Kristohanon karon. Di ba? Niya ato pa siyang gisaway kay barato kayo iyang pagkabaligya ni Christ. Pero ang mga Kristohanon karon, uy, mas barato pa man. Mas barato pa. Di ba? Paita aning
Kita na bagyod kay na sa Ginoo mga igsoon ang atong conspiracy. Kita kayo sa Ginoo ang atong kasing-kasing nga na-devour sa atong kaaway ug nisugot ta, nakigdeal ta, nakig-agree ta sa kaaway sa Dios. So may angay na itong katunon ani. His betrayal was premeditated and transactional. Gituyo gyud. Judas valued silver over the Savior, selling eternal truth to temporal gain. Di ba mo gihapoy na itabo sa mga Kristohanon today? Di ba? This is our life. The Bible is our life. It is an instruction for us that Satan cannot use us. But the problem is, we allow the devil to take control. We allow the devil to deceive us. So sa diyan, pag-allow na to mga igsoon, di na ilad yun ta sa yawa. Pagkailad na to sa yawa, kita na ni take action nga ato nang gisigig baligya si Kristo. Ato na siya gisigi og kanabitong gipulihan na nato bisag unsa na lay ipuli nato kang Christ sa atong kinabuhi. Unya, daan na gutang guilty anang robbery. Gipunan pa nato murder, planado nga pagpatay. Gituyo mga kaigsuonan. Dili aksidente nga pagkabaligya niya kay nangita gyud siya paagi. From that time he sought opportunity to betray him. Sakita hunahunaon, gipuli lang mga kaigsuonan ang eternal truth for temporal gain. Di ba sakit kayo hunahunaon? Unya kani, pulong sa Ginoo nga giintrigo sa Ginoo nato. Di ba eternal truth man ni? Unya tungod lang sa temporal gain nga makuha nato sa kalibutan, di sa kuron maminaw mensahe. Unya every time that God will give a message sa iya mga tao, naanay pasabot, naanay tumong, naay reason nganong tagaan kag mensahe. You are going to need it one of these days. Karon na miss out nimo. Pag-abot sa panahon nga nahatag ang mensahe days ago mga kaigsuonan, na miss nimo pagpaminaw, pag-abot sa mga pipila ka adlaw, gamituno na unta to nimo. Wa may mahulbot ang balaang espiritu. Always remember mga igsoon, God is always ahead. Tagaan kaniyag prevention first, warning first, before mahitabo ang mga butang. I-ready kaniya daan before mahitabo ang unsa may mahitabo diha. Ang problema, wala ka sa dihang giandam ka. Amen? Numdumi ha? Ang katulamang gatukaw, ang katulamang focus sa Ginoo, maoray tagaan sa mensahe. Sa dihang nabanhaw si Christ, ang nag-focus ra gyud ang kato mga kababayan-an, nagpundok mga igsoon. Sila nagigitagaan sa mensahe. Wala gyud paabutas Pedro ganidagan padung sa sepulchre. Wala sila padadig angel dito kundiin sila nagpundok ang mga lalaki. Kay wa sila nagtukaw, nakalimot gani sila nga mabanhaw di ay. Ang nindot unta to pagbalita nilang Mary ba Magdalene. Nabanhaw na si Christ, nang layat sila kalipay ba? Yes, praise the Lord! Nahitabo na, it's done! Unya, dagan din sila sa sepulchre, unya, naghimaya sa Ginoo. It's true! Nabanhaw na si Kristo, pero wa man, nagwonder man hinoon. Diba? Pagkakita ni Peter, nagwonder man hinoon siya. Nawagtang lagi. Wagtang lagi. Mao na kay wa man sila ni kuan god, wala sila ni tutok ba. Looking unto Jesus good ta. Looking unto Jesus. Kung ang mga apostoles mga igsoon nga nakita gud nila mismo si Kristo gud mismo nagtudlo nila nakalimot, kita pa di. Kita pa di. Makalimot gud ta. Mao na may tabo kita na pod nagsigig
kuan dito, pagki-conspired sa kaaway, o kung saan pagpasakit ng Ginoo, kita mo'y gamiton. Masakitan ng Ginoo kung ang iyang anak mo'y gamiton sa pagpasakit sa iya. According sa Bible, murag gi-afresh na to ang iyang crucifixion. Ingon anak kasakit, mga igsoon. Kung magpagamit na sa yawa ba, ingon anak kasakit ang bation ni Christ. Mautro ang iyahang crucifixion, ang pain, mga igsoon. Do di na siya maghatag balik sa iyang kinabuhi, ikausar gyud niya gibuhat for all. Once for all. Unya ang pain maoy mabalik igsoon ato siya gipasakitan og balik tungod sa atong pakigsabot sa yawa, tungod sa atong pagsunod sa yawa, mga igsoon. So, eternal truth gibaylo na nato og temporal gain. Number 4 and last, confirmed by the soap. Confirmed by the soap. His exposure at the supper. Nahitabo ni sa supper, mga igsoon. Dito siya gi-expose mismo ni Christ. Jesus publicly identified Judas as the betrayer during the Last Supper. Last Supper was one of the highlights sa kinabuhi ni Christ, ang katapusan nga panihapon. In John 13:21, lukso sa 25 to 26. John 13, verse 21 una. The Bible says, when Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified and said, verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. One of you shall betray me. So, tuod man, naginunghungay sila, mga kaigsunan, na-shock sila. Kinsak, ha? Kaya kanis Pedro kay ganahan man siya, siya magkuan ba, mag-initiate ba? Unya, nagod sila sa panihapon. So, na sila sa table. Pero naamay nagsandig-sandig ni Christ, nagpauraray sa iyahang bukton ba? Si John the Beloved, mo'y gisugo ni Peter, pangutan ako no John. Kinsaman. Kinsaman. So si John in town, naingon, Lord, kinsaman. Oh. Unsay tubag, mga igsoon ni Christ? In verse 25 to 26. Tanawag kung sa iyang tubag, ha? Ingos Bible, mga igsoon, he then, lying on Jesus' breast, saith unto him, Lord, who is it? Jesus answered in verse number 26, he it is to whom I shall give a sop when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Tua dito niya butang dito kang Simon. So sakpa na. Gi-reveal na. Pero mga kaigsunan, kung imong sabton ang story, murag gihapon sila og wa kasabot nga dito ni tugdon kang Judas. Kay giingnan man siya ni Christ kanang imong giplanuhan og buhat, do it quickly. Do it quickly. So pagkadungog sa mga apostles, nagtuo sila nga unsa ka gisugo no? Tingali gisugo siya kanang naipanghatag sa mga kabus ba. Nga kay siya may treasurer. Mo na silang una-una, pero wag gyud nila kaning mga apostles giingnan gyud sila kung asa nako ibutang ang kaning soup. Tuwa dito mao na siya ang gi-reveal. Nauna ko ba murag sa mga membro no? Mao pay pagwali ni pangutana di gyud kisabot. Ngano yun, anak, mataminaw usahay, no? Muratan, naminaw kintahay ta, pero, si Kristo na gano'n nag-istorya. Nya, sila gano'n nangutan na, kinsa man. Lord, kinsa man. Nya, itubag si Christ, kung kinsay akong butangan, aning ang kaning sop, mauna siya. Nya, pagkuman, nang hibong sila. Unsa ka ito'y gisugo ni Christ ni Kuano, kaya nagdali-dali, maglakaw si Judas, ni dali-dali lakaw niya, gabiin na biya to.
Nga nag-wonder sila sa unsa ka gisugo no. Nga gipadali-dali man at tingali gipapalitog ipanghatag sa mga pobre. Wa jud kasabot. Mo na nga sila na kumpiyansa gyapon sila, wa jud sila kabantay ang lihok ni Judas Iscariot nilampos mga igsoon. Wa mo sila kabantay. Maminaw gyud mo nindot na kay instruction sa Ginoo nya paghuman wa day mo naminaw tarong pag abot sa gawas blocking na mo siyawa na yon nakalimot sa mensahe napagani sa sud wa na nakalimot nag-unsa aun sa mensahe gandang buntag be tagay ko na kog usa ka punto tanawan na nanaw day mo sa inyong notebook. Unsa may title be? Ha? Unsa may pasabot ana? Paita. Mo nang di na to ma-apply ba kay makalimot man ta? Mo na kumpiyansa kayo ang uban ng mga apostles mga igsoon kay imbes gi-reveal na ni Christ wa nila na-gets. Kaya ang ilang pagunahuna, unsa ka to giingon ni Kristo nga do it quickly? Ang kanang imong gustong buhaton, buhat nagdali ha. Di, kuyawan na si Judas, bypass siya, nakasabot siya, kuyawan na siya, dali-dalig sibat. Sa kagabhion. Dali-dalig sibat. So, ingon ani ka baging ang mga Kristohanon. Wa jud kasabot. So may pasabot ani. The soap was a symbol of intimacy. Naliman ka ikay servant ni Christ. So it was a symbol of intimacy. Kanang close na mo ba? Pero ang nakapait mga kaigsunan, yet it marked Judas' infamy even in betrayal. Jesus extended a final gesture of love. Pagkaluuyan ni Judas kay nahimo mang icon hinoon sa iyang kinabuhi nga napakaulawan siya hantud karon. It marked Judas' infamy. Gikaulaw niya hangtod di man ka pila naka dekada ang nilabay mga igsoon, centuries. Ug sa tuna pa ni panos na. Diba? Pero even in betrayal, tanawa ha? Even in betrayal, Jesus extended a final gesture of love. Kaya ang kanang pag-serve magod sa soap, it's a gesture of intimacy. Simbolo na siya nga close mo. Amen? Pero mo'y gigamit ni Christ ang pag-express sa iyahang gugma ngadto kang Judas, ang pag-reveal nga siya mo'y mo betray. So sa may atong take out ani mga igsoon. Iyahay magyuta ani og kuan kanang kuan iyahay magyuta kay iyahay man tag mga different categories man ang ato ang pagbetray ni Christ. Pero kita nalimo na huna ba? Ang gugma sa Ginoo is undeniable. Labi na nga nahatag na niya iyang kinabuhi. Unya sa kadaghang tao sa tibuok kalibutan, usata apilta nga kita badlungon puta pareha sa uban nga wa pa nangaluwas mga igsoon. Pero nganong kita may giuna? Na kidaghan pa manwa na luwas. Na may daghan na una nato nga matay na itong uban. Pero nganon sa giingon sa Ginoo nga few apilta. Sa kadaghang tao ba? So kung ingon ana ta klase magunahuna mga igsoon, ma-appreciate gyud nato ang gugma sa Ginoo. Pero ngano man nga lutaw-lutaw mangyapon ni atong utok. Hunong natag betray oy. Nga naman,
Ni-invest na si Christ sa iyang kinabuhi. Kaniya pagpili nato mga igsoon, iya tang gibutang diri sa iyang body. Usa ni siya ka dapat dili nato gyud kana bitong isalikway lang, ana lang kadali nga isalikway nato nga naluwason ko, na membro ko, na simbahan na membro ko dia. Wa jud ka kasabot sa intimacy. Wa ka kasabot sa gesture nga gibuhat ni Christ sa kadaghan tao sa tibuok kalibutan o sa diri na lang sa Lapu-Lapu. Sa kadaghan tao sa Lapu-Lapu, usa ka nga gipili sa Ginoo, nga gitagaan ka, gitugyanan ka, giintrasan ka mga igsoon sa gospel nga para ihatag nimo didto sa mga katawhan nga kanang gospel makapalangit sa tao. Unsa na ka importante nga trabaho? Ang problema nakasabot ba ka unsa na ka-importante? Nganong ato magkalimtan? Nganong di man ta mangitag paagi nga maadto ta sa lugar nga di gyud ta kabaliban makaingon gyud ta? Are you listening? Anong tapukan na kag mga tao nya kay baw silang Christian ka? Uy, di na ka maglisod og pahibaw nila oy. Di ba? Unya naa ganita ang mga pundok yung unana mga kaigsunan, ayaw jud sugot nga naa ka sa suok. You need to excel because you have the message of salvation. Maningkamot jud ka that you can have the spotlight. Ang panalitan kanang atong resources mga igsoon, na may panahon nga kanang ang mga tao mangita ginanimo kay mangutana. Pero ang nakanindot diha, dapat imo jud i-hit ang posisyon mga igsoon, nga ikaw mo'y mubarog di astubangan, ikay magkupot og microphone, ikay mag-istorya nila. Di ba? Nga naman, mamilaw na sila sa unsay isulti nimo. Pagkanindot ang atong isgutan, kaluwasan. Bring yourself to a situation, mga kaigsunan. Mura ba, kung si Judas giplano niya nga iyang mabaligya si Christ, kita pod planuhon pod ni nato atong movement diri nga makapanulti ta sa gibuhat ni Christ. Dapat maunay ato ang kanang planuhon. Kanang tuyoon gyud nato ba, intentional gyud ba? Di ba? So si pastor dili na mangugat mga kaigsunan nga asa naman mo, oy. Dapat kitang tanan, we are able to share the gospel sa atong mga resources. Kinanglan ko anto ay kanang capable ta ba? Ready ta mo share sa gospel sa Ginoo. Kaya nga naman, it's the only job that God gave to us. So mga igsoon, pamina mo. Kung maura na gisugo sa Ginoo nato nga mangabig tagkalag, sa dihang panalanginan ta, iuli na to, himayaw na to ang Ginoo sa panalangin, ulit ta sa tithes, hatag ta sa offering, mangabig tagkalag. Ulit ta sa tithes, maghatag ta sa offering, mangabig tagkalag. Asa may lisod dihan dapita? Pero nga nung gilisod-lisod magyun nato atong kinabuhi. Kaysa pagpangabig og kalag panalangin, di ba? Sa pag-uli sa tithes, panalangin. Sa paghatag sa offering, another panalangin. Ganong ato magyun ng lisod-lisuron atong kinabuhi. Ganong ilikay manato atong kinabuhi sa mga lugar nga pwede na ito mabuhat ang gisugo sa Ginoo. Uy, mura man na siya og betrayal. It is a betrayal of trust. Gisaligan ka sa ebanghelyo. Gisaligan ka sa buluhaton, pero wala nimo gibuhat. Betrayal of trust. So pila ka bu Kristohanon? Dili na lang, di na ta manamay sa ubang simbahan. Pila ka bu Kristohanon ang simbahan na nga gibetray si Christ. Salamat na tas Ginoo, di kabawi ang kaluwasan. Pero dili pasabot nga, dili na mawai mong kaluwasan, ato na lang padayonon atong betrayal. Let's stop it.
Let's stop betraying God. Ato lang subayon mga igsoon. Mag-discipleship ta. Pagkahuman, panalanginan ta sa Ginoo. Ulit ta sa tithes, hatag ta sa offering, mission, unsa pa diha mga offering nga atong gikuan, unya mag-discipleship ta. Whatever release atong buhaton, bugtian na sa Ginoo, labaw pa sa iyang pagbalik mga kaiso. Kaya di magyud siya magpapildi. Mabiton, the more you give, the more you receive. Kaya di ba siya magpapildi? Pero nga nung muramag sa atong unahuna nga, basig mapildi na ko si Kristo og hinatagay, oy. Muna makuyawan ta ba nga, gamay lang tingali, oy. Kay, sa atong unahuna ba, basig mahurot. So meaning, wa ka ni believe, nga the more you give, the more you receive. It is more blessed to give than to receive. Wala ta nito, wala. Diba? May sakit na mga igsoon sa kasing-kasing sa Ginoo, wala ka nituon ako di ay. Sakitan magani ko gani nga kanabang akong gitry, akong gibuhat, tinuod ni, nindot ni, akong gi-share ninyo, wa mo nituo. Sakit oy. Asuway good mo good, share mo something kanang good ba? Kay mo ka good, tinuod ni. Nya wa jud ka tuho eh. Di ba sakit? Nya sa pa mas tinuod ani mga igsoon. Nga ang mga Kristohanon wala man ito. God's system is perfect. Stick lang ta sa atong trabaho. Kung unsa may panginabuhi nimo dapat muuyon sa atong trabaho. Discipleship, giving. Discipleship, giving. Discipleship, giving. That's it. That is our life. Kung sa may mo insert diha mga kaigsunan, it should not destroy the ecosystem of our Christianity. Dapat di siya mo destroy. Naay discipleship, naay giving. Discipleship, giving. Discipleship, giving. Dapat unargued. Di gyud na dapat mabalda. Kay kung sa motor pa na, mo na'y kadina mag-igsoon nagpatuyok. Na? Kung maputol na, wala. Bisag kung saon pa nimo. Bulot-bulot ka mga igsoon, wala na'y kadina. No? Unsay may tabo kung maputol ang kadina? Kadina mo dagan. Di na gid mo dagan. Wa naman nag-connect ang makina ug ang ligid. Wa na. Kita ligid ra biya ta ang Ginoo mao'y makina. Ang kaning atong soul winning o giving mao'y nag-connect nato dito sa Ginoo mga kaigsunan to enable us to move. Pero ang problema atong giputol, kita may muputol ana. Naghikog ta. When we stop winning souls, naghikog ta. When we stop giving, naghikog ta. Because that is our ecosystem. That's our life. That is what keep us moving. Amen? So, salamat na ni Judas Iscariot, mga igsoon. Bisag bati ang iyang kinabuhi. Lagi tayo nakatunan ron. Amen. Hinaot pa nga, dili kita ang modern Judas. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, Lord, salamat kaayo sa imong pagpili namo nga mahimo yung part sa imong body. Apan, Lord, tabangi mi nga dili mi maparihas ni Judas kay wa naman ka nanginahanglan og Judas sa imuhang ministry karon. Kadto ra man to nga panahon, Lord, nga imong ihatag ang imong kinabuhi. Nagpili jud kag usa sa 12 nga mahimong Judas. Mahimong mo betray nimo, Lord. So please karon sa among panahon wala naman ka nanginahanglan nga naapay mo betray nimo. Please, Lord, tabangi mi nga dili na magamit ni Satan ang matag usa nga mo betray lang gihapon nimo bisag wala na, tapos na ang kaluwasan. So please, Lord, tabangi mi nga mamalig-on mi sa among Kristohanong kinabuhi. Tuguti, Lord, nga dili mi mo mulihis sa imong kabubuton, dili na mo pakyason ang among kaugalingon sa pag-feed sa imong pulong, nga maurag yung makapalig-on sa among Kristohanong kinabuhi.
Salamat kay Lord sa mga opportunities nga makashare mi sa gospel ngadto sa mga dili luwas. Tuguti Lord nga sa kinasingkasing buhaton na namo with an intention nga amo gyud silang ma-disciple Lord. Salamat kaayo sa prinsipyo sa discipleship nga imong gitudlo namo. Tuguti Lord nga mahimo ming faithful steward ani nga trabaho. Salamat kay Lord sa matag usa nga naa karon. Tuguti Lord nga sa ilang pag-anhi karon sa altar, they will pray heartily to you, O God, asking you to help them to become a best discipler in this church. And help us, Lord, that we could bring souls in your throne and we could bring forth fruit in your body that should remain as you commanded us. And I pray, dear God, that when blessing comes to us, help us, Lord, nga di gyud mi ma-change. Salamat kayo, Lord, sa opportunity to pray. This is for your glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Gipanalaginan ka sa